Mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan, patuloy ang isang dakila at banal na pagbati buhat sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Mga kapatid at mga kaibigan, alinsunod po sa kautusan ng ating Panginoong Diyos na kung ating sasaliksikin o ating hahanapin ang kanyang kaharian, tayo pong lahat ay inuutusan ng Panginoon na saliksikin sa kanyang aklat na ginawa. Sa aklat ng buhay po, masusumpungan ang mga bagay na ginawa ng ating Panginoong Diyos magbuhat pa sa pasimula hanggang sa panahon ng kawakasan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ayon po sa mga bagay na nasa sulat, pinatutunayan po ng bisa ng propesiya na tunay na dito sa ating bansa ng Pilipinas, muling mahayag ang banal na bayan ng ating Panginoong Diyos, at ito po ay mayroong isang natatanging pangalan, ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Ito po'y nakatala sa aklat ng buhay. Ito po'y nakatala sa Republika ng Pilipinas, at lalo't dakilat higit sa lahat mga kapatid at mga kaibigan, ang pangalan po ng bayan ng ating Panginoong Diyos ay nakatala sa sangkalangitan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya napakatibay, maging ang kanyang patibayan, pinatutunayan ng kasulatan na ito'y nasa kanyang mga banal na bundok. Ang mga banal na bundok po rito, mga kapatid at mga kaibigan, na tinutukoy ng aklat ng buhay, ay ikaw at ako, tayo pong lahat ang banal na bundok ng ating Panginoon Diyos. Kaya kung atin pong sasaliksikin sa aklat ng buhay, tutuba ang propesiya, ito po atin pong mapapatunayan sa pamamagitan ng Espiritu Santo, natatahan sa atin bawat isa na ang lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng buhay, tunay na nagaganap sapagkat sinalita ng Panginoon. Walang bagay na sinalita ng Panginoon na hindi matutupad. Lahat po ay mayroong kaganapan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo, sapagkat sa gitna ng paghihirap ng buong mundo, sa gitna po ng mga trahedya, ng mga pandemya na patuloy nating nararanasan sa sanlibutan, tayo naman bilang mga tinawag at hinirang ng ating Panginoon Diyos, binigyan tayo ng kagalakan ng ating Panginoon. Saliksikin po natin ano ba ang kagalakan ng mga banal na dapat na nasa sa iyo, kapatid, at nasa sa akin upang tayong lahat ay magsitibay at patuloy na tanggapin natin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ng may buong kagalakan. Ayon po sa nasa sulat, ito po'y isang hari na natala sa aklat ng buhay, na lahat ng kasaganahan sa lupa ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon, mga tao, mga kawan, lahat ng bagay nasa sa kanya. Gayunman mga kapatid at mga kaibigan, ating dapat na maunawaan na hindi ang mga bagay na nakikita ang naging kaaliwan ni Haring David. Basahin po natin yung nasa sulat sa aklat ng mga awit, chapter 119, verse 111. Sinasabi niya po rito mga kapatid at mga kaibigan, ang mga patutuo mo'y inari kong pinakamana magpakailanman, sapagkat sila ang kagalakan ng aking puso. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ano po yung naging kagalakan ng puso ng mga banal sa panahong nakalipas? Ang patutuo po na ginawa ng ating Panginoon Diyos. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sinaksihan po ng ating mga magulang kung paano sila inilikas ng Panginoon buhat sa Ehipto at dinala sila sa lupain ng pangako sa Kanaan. Mga kapatid at mga kaibigan, alam po ng lahat ng mga banal yan. Ngayon po sa panahon natin, sa paglipas ng panahon, isinugo ng Diyos Ama ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Doon siya'y buhayang maguli ng ating Diyos Ama. Ipinakita ng Panginoong Jesucristo na ang kanyang larawan, ang larawan ng kanyang Ama at ang kanyang larawan ay Espiritu, banal, walang dungis at walang kapintasan. Yan po ang kagalakan natin mga kapatid at mga kaibigan. Yan po ang nagbibigay kaaliwan sa ating puso at isipan. Kung gaya't anuman ang kalumbay na dinadanas natin, ito ang magiging dulo nito mga kapatid at mga kaibigan ay walang hanggang kagalakan. Gaya ng nasusulat, lahat ng pinagtutubos ng Panginoon ay nagsisiparong, nag-aawitan sa banal na bundok ng Sayon. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Yang patutuo na ginawa ng ating Panginoon Diyos buhat sa pasimula hanggang sa panahong darating. Ito ang kagalakan ng ating mga puso na kailanman hindi mawawala sa ating labi ang pagpapahayag ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo.
Great and marvelous are thy works. Ipahayag natin mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Napakadakilang awit ni Propeta Moses at ng ating Panginoong Kristo na dapat alam natin mga kapatid at mga kaibigan sapagkat siyang nakatakdang awitin ng lahat ng mga banal na tinawag ng Panginoon magbuhat sa silangan, timog, kanluran at hilaga. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Patuloy tayong magpuri, patuloy tayong magtaas ng pasalamat sa ating Panginoong Diyos. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ipahayag natin mga kapatid. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who redeemed thy life from destructions, who healed all thy diseases, who forgave all thine iniquities, who crowned thee with loving kindness and tender mercies. Bless the Lord, O my soul. O Lord my God, thou art very great. Thou art clothed with honor and majesty. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Thou art clothed with honor and majesty. Thou art clothed with honor and majesty. Sa lahat po ng mga patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, ito po ang awitin natin na patuloy nating kinagagalak na itaas ang papuri sa ating Panginoong Diyos. He that dwelleth in the secret place of the Most High. Ipahayag natin mga kapatid. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under
the Savior of the Father. And from the noise and pestilence, He shall cover thee with His feathers. And under His wing shall thou trust, His truth shall be thy shield and buckler. To the only God our Savior, yes, in Him will I trust. Oh, thank you, God, oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever, forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon Diyos sa kanyang dakong kabanal-banalan sa kanyang luhan sa sangkatauhan. Dahil ang Diyos Ama na lumalang ng langit ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, o ang manaming Diyos na aming lugluhan ay nasa sangkalangitan, na ang iyong mga matay patuloy na nagmamasid sa lahat ng mga banal na iyong hiniran, tunay nga Panginoon, ay tinataas namin sa iyo ang aming pagpupuri at pagtuwalhati sa iyong dakila at banal na pangalan. Amen. Salamat Panginoon sapagkat bilang bayan mo na hinirang sa isang tukhang kalagayan, patuloy naman ang aming kagalakan sapagkat ang patutuong ginawa mo sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo ang aming kaaliwan at patuloy na nagbibigay sa amin ng katibayan upang kami ay masumpungan mo na sa pagdating ng Panginoong Jesucristo ay iyong mga tapat na katiwala na patuloy na nag-iingat ng iyong banal na pakikipagtipan. Salamat Panginoon sapagkat humirang ka ng iyong mga lingkod upang gamitin ng karisay na kasangkapan upang ang iyong katwiran ay maipahayag sa buong sanlibutan. Kung gaya't sa pamamagitan ng lahat ng mga bagay na ito, patuloy namin tinataas ang aming buong pagtitiwala sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Isang napakadakilang araw po ang aming ipinaabot na pagbati sa lahat ng mga tao sa 7 kontinente sa buong sanlibutan. Ang misyon po ng ating Panginoong Jesucristo sa buong sanlibutan, masusumpungan natin sa Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31. Ipangaral yung kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng ginawa ng ating tagapagligtas. Itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Maliwanag po ba? Itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung itinuturo na layunin? Na ang tagapagligtas ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na naririnig nyo itinuturo sa social media na paniniwalaan natin.
nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Magpapatotoo tayo sa tanda na ginawa niyang kababalaghan. Amen po ba tayo ron? Amen. Meron po siyang ginawa na pinatunayan sa buong mundo sa sanlibutan. Meron siyang ginawang tanda na kagilagilalas na paniniwalaan tayong lahat na yung tanda na kagilagilalas na kababalaghan na paniniwalaan nating lahat na tayong lahat ay iniimbitahan niya at ginigising niya na sa paniniwala sapagkat tayong lahat ay nakatulong sa mga pasimulang aral ng sanlibutan. Amen. Maliwanag po ba? Amen. Ang gumigising sa atin, yung nag-iimbita sa ating tagapagligtas natin na paniniwalaan natin upang magkaroon tayo ng mabuting relasyon na mayroong tanda na ginawang kababalaghan na patotoo na pangunang kaalaman ng Panginoon Diyos na paniniwalaan tayong lahat. Nakukuha po natin, naunawaan po natin. Amen. Last days na po. Last days na. Huling panahon na. Naunawaan po ba natin na meron tayong paniniwalaan ng mga tinawag, mga pinili, mga hiniran? Alam niyo po ba kung bakit tayo tinatawag at pinipili na? Merong panganib na darating. Ang inyong lingkod hinira upang itayo sa harapan nyo ng mga aral na walang bayad. Na ang layunin sa lahat ng mga tao ipangaral at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating paniniwalaan at paglalagaan ng paniniwala upang makatyak tayo na kung saan siya naroroon, tayong lahat ay doroon. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin, mga kapatid at kaibigan, kailangan ipaghiyawan ito sa buong mundo. Ano po? Naunawaan natin yung layunin na itinuturo ni lahat ng mga bagay na hula ng mga propeta na sinaksihan at pinagtibay at pinatotohanan ng mga banal na apostol yung kanilang nakasama at nakita. Naunawaan po natin yung humirang sa mga banal na apostol. Pinahayo sila para mangaral sila sa lahat ng maraming mga bansa at bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang maraming mga nakakarinig ngayon na ang Panginoong Jesucristo ang tumatawag at pumipili at humihirang sa ating lahat upang buksan ang pagkaunawa natin sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya po, bagamat nasa ilalim tayo ng kalamidad ng pandemya ng COVID-19, hindi dahilan para hindi nyo marinig itong ipinapangaral sa social media na paniniwalaan natin. Ano po? Hindi dahilan ng kahirapan, hindi dahilan ng pandemya na lumilipol pagdating sa tao. At ito yung napakadakilang grant na ibinibigay sa atin na paniniwalaan natin lahat. Na siya yung may kapangyarihan magligtas sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Siya yung may kapangyarihan mag-ingat sa atin at magligtas sa atin sa mga salot na dumarating na lumilipol pagdating sa tao. Maliwanag po ba? Amen. Siya rin ang gumigising sa atin at nagbubukas ng unawa sa ating lahat. Bakit po lahat sa Panginoong Jesucristo nauukol? Sa pasimula pa lang po, naalipin na tayo ng pagsuway. Tinukso ni Satanas si Eva, napakain ng bunga ng kahoy na pinag-uutos na huwag kakainin. Si Eva ang ina ng lahat ng lahi ng mga tao. Amen po ba? Amen. Naunawaan na ba natin kung paano natin uunawain na tayo naalipin ng kasalanan buhat sa pasimula? Kaya tayo iniimbitahan lahat at minumulat sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Amen. Wala pong bayad dito. Hindi kayo mag-aalala sa amin at mag-iisip ng negatibo rito. Amen po ba? Pakikuha natin yung Bible natin at pakisubaybayan nyo kami. Basahin na rin natin at salitsikin sa banal na kasulatan natin. And then, i-download natin yung Bible natin sa gadget natin. I-write natin ang Iglesia ng Banal na Pundok ng Sayon kung paano tayo hinirang at pinili at tinawag upang itayong matibay at matatag na kaharian na hindi matitinag, na nakalulugod sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na paniniwalaan natin, na saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Ang Panginoon Diyos din po ang magpapatunay sa kanyang banal na kasulatan. Dahil ang banal na kasulatan
ang timbangan ng ating pananampalataya. Ang banal na kasulatan ng ruler ng ating pananampalataya. Ang banal na kasulatan ang sukatan ng ating pananampalataya. Maliwanag po ba? Amen. That is last days. Year of the Lord. Sabbath keeping. Nagtangi siya ng isang araw sa imbitasyon niya na mamahinga na tayo sa mga walang kabuluhang kasalanan ng sanlibutan. Amen po ba? Ang may pandinig ay dinggin mabuti. Unawain nating mabuti. Pakinggan nating mabuti. Amen po ba? Huwag niyong pababayaan na yung naririnig niyo sa social media niya pinapahayag na walang bayad eh. Huwag niyong pababayaan upang makatakas tayo sa ilalim ng sumpa ng kasalanan ng sanlibutan. Ngayon, pananagutan natin ito pag pinabayaan natin yung tinig na napapakinggan natin sa social media na hindi natin paniniwalaan. Amen po ba? Wala na kayo magiging duda dito at wala nang bayad dito sa social media. Kaya karapatan natin bawat isa na magbasa na tayo ng banal na kasulatan. Pinababasa po yan ayon sa hula ni Propeta Isaias na sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias. Amen po ba? Basahin at saliksikin ninyo sa aklat ng Panginoon sapagkat nalalaman ninyo na mayroon tayong buhay na walang hanggan na nagpapatotoo sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. Naunawaan po natin? Basahin natin at saliksikin natin na nalalaman natin na mayroon tayong buhay na walang hanggan na nagpapatotoo sa Panginoong Jesucristo. Ang minamahal na lungsod ng Panginoong Jesucristo, ang iglesia ng banal na bundok ng Zion, na minamahal niyang lungsod, ay mga tao, mga kalalakihan at kababaihan, mga pamilya po, na nagpapatotoo. Iginawa tayo ng kagilagilaras na tanda ng kababalaghan na patotoo sa gitna ng kanyang mga bayan. So, sino po yung tinutukoy sa gitna ng kanyang mga bayan? Hindi naman po bundok na literal ito eh. Ang bundok na tinatawag dito, mga tao na manggagaling sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Yung mga iniimbitahan ngayon na maglalagak ng paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang Panginoong Jesucristo po, ang katuparan ng lahat ng sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na pinatunayan at sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na paniniwalaan natin. Amen po ba? Naniniwanagan po ba natin sa lahat ng mga nakakarinig on the air sa social media? Transparent? Walang bayad po ito. Kaya pakikuha na natin. Panahon na para tayo magmeditasyon o magbulay-bulay araw at gabi. Manindigan na tayo at ipamuhay na natin yung palatuntunan ng ating Panginoong Jesucristo na pagsisihan na natin at kapuutan na po natin yung mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Ang kaligtasan ay nagsisisi doon sa mga walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan eh. Ilalagak na natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na nangyari yung hula at pinatunayan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na everlasting character yung pinaniniwalaan natin habang tayo ay nagbabantay at naghihintay sa muli niyang pagparito na datnan tayo mga tapat at mabuting katiwala na napagkatiwalaan tayo ng mabuting balita na narinig natin sa social media na mabubuhay na tayo ng may pananampalataya at naglalakbay na tayo ng may pananampalataya at nagsisisi na tayo sa mga walang kabuluhang aral ng sanlibutan na nabiktima tayong lahat at nadaya tayo ng mga nagsipa rito, mga masasamang manggagawa. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin kung bakit tayo iniimbitahan at naglilingkod? Kilala natin yung nag-iimbita, ang Panginoong Jesucristo na Espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Kilala natin yung nag-iimbita at tumawag at humirang sa atin at pumili sa atin bawat isa. Iginawa tayo ng kasaysayan na walang hanggan, magpakailan-kailan pa man yung kasaysayan na paniniwalaan natin na habang naghihintay tayo, nabubuhay po tayo ng may paniniwala, na saksi tayo at nagpapatotoo na binuhay siyang mag-uli in the third day, nahayag ang kanyang larawan in the third day at pinatunayan ng kanyang ama yung kanyang larawan na espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Amen po ba? Amen. O di may maliwanag tayong narinig sa social media
na meron tayong ikabubuhay sa paniniwala na habang nandito tayo sa madilim na mundo iniintay na natin yung pagparito niya na kung siya mahayag sa alapaapi, mahayag din tayong katulad niya at mahayag din yung mga kapatid natin na mahinga na sa pananampalataya. Maliwanag po ba yung mga hinihirang at mga iniimbitahan na sa panahon ng kawakasan sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na, nakahilig na sa masama ang buong sanlibutan. Do you read me, people of Zion, nationwide, worldwide? Transparent po ang revelasyon. So love the word that He gave only begotten Son, but whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Sang-ayon kayo ron, mga kapatid at kaibigan. Amen. Yung naglilingkod, yung mga participant, yung mga followers, yung mga partakers, nauunawaan natin yung pinaniniwalaan natin tumawag at nag-imbita sa atin dahil iginawa tayo ng forever and ever na karakter na paniniwalaan at ipamumuhay sa pag-iintay at pagbabantay natin sa muli niyang pagparito na darating siya at daratan niya tayo mga faithful and wise servant na matatalinong katiwala na nagtayo ng iglesia sa ibabaw ng bato. Amen po kayo ron. Amen. Unawain natin yung mga banal na apostol, kausap si Apostol Pedro Naunawaan natin na si Apostol Pedro, saksi sa pagkabuhay na maguli. May pagkakaiba pa ba yung katulad niyang apostol na paniniwala? Amen po kayo ron. Amen. Kaya nga yung 12 apostol ng Kordero, nag-confession. In Book of Acts chapter 2 verse 32, saksi silang lahat sa pagkabuhay na mag-uli. Amen po ba? Amen. Kaya nung nangangaral si Apostol Pedro, si Apostol Pablo, nung naririnig ng mga Hebreo, na nakikinig ng mga angka ng lahi ng 12 angka ng lahi, sumampalataya sila libo-libo. Naunawaan po natin, may katiyakan yung naririnig yung paniniwalaan natin sa pag-iintay natin na tayo ang itinayong maluwalhating iglesia na walang dumis at kapintasan sa ibabaw ng bato, mga saksi sa pagkabuhay na maguli, na tinawag niya na anak na babae ng Zion. Nakuha niya, naunawaan natin yung pagka-originated ng mga holy, ng mga banal. Pinag-ihiyawan sa social media na saksi sa pagkabuhay na maguli nung nagtayo sa atin ngayon sa paniniwala. Do you read me, people of Zion, nationwide, worldwide? Naririnig niyo po ba ako? Yung itinayong maluwalhating iglesia sa ibabaw ng bato, mga saksi sa pagkabuhay na mag-uli, anak na babae ng Zion, nagpapatotoo, nahayag ang Espiritu sa laman in the third day. Amen po ba? Kaya sabi ko kanina, unawain natin mabuti at yung mga nakakarinig upang makatakas tayo sa mga walang kamuluhang mga nangangaral at nandadaya ng paniniwala sa sanlibutan. Amen po ba? Parami na ng parami ang mga suwail na nangangaral. Parami na ng parami Dumilitaw na talaga ang mga suwail, ano? Amen po ba? Nag-gets niyo ako? Ang kaligtasan po para sa matatapang. Kasi yung mga duwag, hindi matakasan yung pasimulang aral ng sanlibutan Yung mga duwag, hindi makatakas doon sa mga temporaryong bagay na nakikita na pinagtatasahan dito sa sanlibutan. Yan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin? Kung nasasaktan man tayo, na-open tayo, natural lang na ma-open tayo Matagal na tayong hinihintay ng Panginoong Jesucristo na pasalamatan natin siya. Matagal lang nangyari yung kasaysayan na ipinako siya sa krus, tanda na pagtutumbusin ng kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, binuhay siyang magmuli. Naghihintay na siya na pasalamatan natin siya dahil tinubos niya na tayo sa mga walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Napagtagumpayan niya na ang kasalanan ng sanlibutan, napagtagumpayan niya na ang diablo sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Panahon na para tumakas tayo sa mga walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Panahon na para takasan natin yung mga bagay na nakikita natin na pinagnanasaan natin na yan ang magiging dahilan ng kapahamakan natin pagka hindi natin tinakasan niya.
Amen po ba? Amen. Unawain natin mabuti. Madadala ba natin sa langit yung iniipon natin kayamanan sa lupa? Kayo po, pag-aralan natin. Sa isa't mata lang, nawawala tayo sa sanlibutan eh. Saan tayo bumabalik? Sa alabok. Tama po ba? Ngayon, unawain natin yung naririnig nyo, pinapangaraw sa social media na walang bayan. Ang pundasyon nito, ang Diyos ay pag-ibig. Matuwid po ang pundasyon nito. May iniintay na darating yung ating tagapagligtas dahil siya ang foundation ng bundok ng Sayon. Maliwanag po ba kayo sa atin lahat? Kaya po, suriin natin mabuti. Ang Panginoong Jesucristo ang pundasyon ng ating pananampalataya. Hindi po tao ang gumawa ng pundasyon. Espiritu po ang gumawa ng foundation ng paniniwala nating lahat. Siya mentor natin dito. Tao rin akong katulad nyo. Pinapahayag ko yung karakter na hula ng mga banal na propeta na forever and ever karakter. Amen po ba? Amen. Sinabi ng ating tagapagligtas kung saan siya naroroon, doroon tayo. Kaya tayo bilang tao, may responsibilidad tayo rito sa mundo na gampanan natin ito at ganapin natin ito. Ang Panginoong Jesucristo po ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Para sa matatapang ang kaligtasan, maninindigan tayo ngayon sa paniniwala. Tatakasan natin yung mga walang kabuluhang kasalanan ng sanlibutan, walang kabuluhang pamumuhay ng sanlibutan. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Kaya din natin mabuti, unawain natin mabuti upang makatakas tayo sa mga walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Baka pagdating niya, saka tayo nag-aapuran ng maniniwala tayo. Amen po ba? Huwag kayong papayag na mahuli tayo sa naririnig nyo na ipamuhay natin itong paniniwalaan natin na ginawa ng ating tagapagligtas yung patotoo na tanda na kung saan siya naroroon doroon tayo dahil ginawa tayo ng tanda na habang tayo'y nagpupulong, may inaalala tayong tanda na kagila-gilalas na kababalaghang ginawa niya na paniniwalaan nating lahat. Na kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Kaya sinabi niya, ako ang daan at katotohanan at buhay, walang makakarating sa aking Ama, kundi sa pamamagitan ng ating tagapagligtas, na paniniwalaan natin yung ating tagapamagitan na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggang lahat. Tama po ba? Amen. Naunawaan naman natin yung walang kabuluhang pamumuhay ng paniniwala natin ngayon. Kaya tayo tinatawag at pinipili, iminumulat na tayo sa paniniwala eh. Nakilala niyo ba yung tumatawag sa atin at pumili? Yung nahabag sa atin? Siya nahabag sa dapat kahabagan, siya naawa sa dapat niyang kawaan, siya umaampon sa dapat niyang ampunin. Naunawaan po ba natin? Kilala niyo po ba yung tumatawag sa atin ngayon at pumipili? Yung nag-iimbita sa ating lahat ngayon na paglagakan na natin ng paniniwala yung ating tagapagligtas na siya ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Sa kanya na natin isasalig yung tiwala ng paniniwala natin at naghihintay na tayo sa muli niyang pagparito na ang ipinagkaloob niyang regalo sa atin ay kapayapaan at kapanatagan ng ating pamumuhay dito sa sanlibutan. Maliwanag po ba? Magalang na tayo kung meron tayong kinakain ngayon at may sinusuot ngayon. Dahil puro unexpected ngayon yung mga darating, na kalamidad. Nag-gets natin. Amen. Hindi na natin naunawaan yung mga nangyayaring kalamidad eh. Nakita nyo kayo, nakita ng NASA, ng technology, na yung darating na mga danger. Amen po ba tayo ron? Amen. Ito, naririnig nyo na revelasyon eh. Pakaunawain na po natin. Ang banal na bundok ng Sayon po ang itinayong kaharian na tayo naman ang tinawag niyang kanyang banal na bayan at minamahal na lungsod. Unawain natin mabuti. Tatawagin ba ang Republika ng Pilipinas kung walang mga tao? That is logic. Tatawagin ba ang isang syudad kung walang mga tao? Logic. Amen po ba? Tatawagin ba ang iglesia o relihiyon na walang tutupad ng panukala? Merong gumawa ng panukala na paniniwalaan tayong lahat na ipinapahayag sa social media na iisa ang doctrines na paniniwalaan nating lahat na saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Jesus Christ is the greatest mediator. Amen po ba? Amen. The greatest commandment
is love your God. Ang iibigin natin Diyos dito paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga buto, kaya tayo saksi sa pagkabuhay na maguli. Gagawin natin ito, paniniwalaan natin, ipamumuhay natin, iuukit sa puso natin yung kautosan, isusulat sa isip natin yung kautosan at hindi na aalalahanin ang ating kasamaan at kasalanan. At tayo naman ang magiging bayan ng Panginoong Jesucristo. At siya naman ang magiging tunay na Diyos natin. At hindi na makakailangan na magtuturo yung kanyang kababayan sa kanyang kababayan, kundi hanggang sa kaliit-liitan at kadakilaan, makikilala siya ng lahat ng mga mananampalataya. Paniwalaan natin. Sinabi po ng Panginoong Jesucristo yan. Pinatunayan ng Panginoon Diyos nung buhayin siya maguli. Kasama niya yung mga banal na alagad na hinirang at tinawag at pinili niya. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga alagad talagang buong tapang na pinaghihiyawan yung patotoo na saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli upang pakinabangan ito ng mga remnant, ng mga nalalabi. Ang tinatawag na remnant church o descendant church, merong patotoo na pinaniniwalaan na pangunang utos ng Panginoon Diyos na mayroong patotoo ni Jesus. That is anak ng babae ng Zion. Naunawaan natin yung pagka-originated nung maluwalhating iglesia ng banal na bundok ng Zion na anak na babae ng Zion na tinubos ng Panginoong Jesucristo sa ilalim ng sumpa ng kasalanan ng sanlibutan, nagpapatotoo doon sa manunubos. Do you read me, people of Zion? Nationwide, worldwide, in the 7th continent? Who is the greatest mentor of our faith? Jesus Christ is the greatest mentor of our faith. Who is the minister of our faith? Jesus Christ is the minister of our faith. Who is the master teacher of our faith? Do you read me, people of Zion? Amen. Amen. Naunawaan natin yung buhay na walang hanggan na regalo sa muli niyang pagparito na dala-dala niya yung gantimpala na tatanggapin natin yung crown bawat isa. Ikaw ang bayang minamahal dito ng Panginoong Jesucristo. Ikaw ang kasama dito sa lungsod na minamahal niya. Amen po ba? Amen. Dahil ito lang ang kanyang foundation, ang bundok ng Zion. Pwede ba tayong maging participant kung hindi tayo ginawa ng patibayan na paniniwalaan natin? Amen. Yung paniniwalaan natin I am the good steward of the ministry and the mystery in the name of Jesus and the resurrection. Ako ay mabuting katiwala, mga kapatid at kaibigan, na mag-iintay sa muli niyang pagparito ng hiwaga ng karunungan ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kung gusto niyong makasama sa muli niyang pagparito at kung gusto niyong huwag kayong masiyasat, paniwalaan natin yung naririnig natin sa social media na pinapangaral na walang bayad. Amen po ba? Amen. Amen. At dito, nire-rebuke niya yung mga espiritong mapagduda, mga espiritu na mga nagdududa, mga espiritu negative, kundi ang idinideklara ko ay positibong paniniwala ng espiritu ng ating tagapagligtas na saksi sa pagkabuhay na maguli. Nandalangin ko sa Panginoong Jesucristo bilang saksi tapat sa pagkabuhay na maguli, gisingin na sa pagkakatulog ang mga nakatulog sa ilalim na sumpa ng kasalanan ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. At maging katulad ko na saksin lahat sa pagkabuhay na maguli at maging tunay na Kristiyano na angkan o lahi ng Panginoong Jesucristo sa pagbabagong lahi. Naunawaan niyo, pagbabagong lahi ng Panginoong Jesucristo, lahat ng nagsisunod sa Panginoong Jesucristo at naglagat ng paniniwala na saksit ng papatotoo sa pagkabuhay na maguli, pinaghihiyawan yung pananampalataya na mayroong pure relation. Amen po ba? Walang takot na pinaghihiyawan sa social media. Maihasik ang bilhin ng patotoo sa puso't isip natin bawat isa. Maihasik ang asin upang tayo'y alisin sa kabulungang darating sa ating lahat dito sa sanlibutan. Matanglawan ang ilaw ng katotohanan ng mga nasa ilalim ng kadiliman
at magliwanag ang katotohanan sa ating mga puso't isipan. Amen po ba? Amen. Nasa ilalim tayo ng pandemya. Ito yung pag-ibig niya na regalo na ang hatid nito sa atin ay kapayapaan at kapanatagan at katiyakan ng ating kaligtasan na paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas ng buhay siyang maguli na may ginawa ang Panginoon Diyos na pinatunayan sa ilalim ng silong ng mga langit at sa kalalim-laliman ng tubig ng karagatan at kalalim-laliman ng lupang ito, na ang Panginoong Jesucristo karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng kayamanan, ng karangalan at kadakilaan at kaluwalhatian ng pananampalataya nating lahat. Lahat ng nabubuhay sa mandako ng mundo ito. Meron tayong matibay at matatag na relasyon bawat isa. Inspirado tayo sa pag-iintay sa muli niyang pagparito na datnan tayong living by faith, walk by faith. Naunawaan natin yung nabubuhay ng may pananampalataya, nagpapatotoo sa pagkabuhay niya magmuli. Naunawaan po natin yung living by faith or yung walk by faith na nabubuhay ng may pananampalataya. Nagpapatotoo na ginawa ng Panginoon Diyos yung patotoo na kagilagilalas na tanda na kababalaga na paniniwalaan natin lahat ngayon sa panahon ng kawakasan. That is year of the Lord. Amen. Narinig niyo po ba ako? Kaya ako pinaghihiyawan sa social media to para wala tayong maging dahilan sino man sa atin ngayon. Kaya yung ma-open, pag-aralan natin mabuti. Hindi na tayo dapat ma-open. Magbalik na tayo ng pagbabayad ng ipinautang sa ating pagmamahal sa atin ng ating tagapagligtas dahil sa pasimula pa lang alipin na tayo ng pagsuway ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya siya isinugo upang mapagtagumpayan niya ang kasalanan ng sanlibutan. Napagtagumpayan niya na ang diablo. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung nagtangi ng isang araw para makapasok na tayo at makapamahinga tayo sa paniniwala dahil tayo ay biktima ng maraming mandaraya na nangangaral na masasamang mandaraya nangangaral sa sanlibutan. Ito na yung panahon na tinatawag na niya yung mga tupa, yung mga iglesia, yung sariling kanya. Kukunin sa mga masamang manggagawa yan eh. At parurusahan niya yung mga masamang manggagawa. Naunawaan po ba natin? Naunawaan niyo ba? Napapanood niyo sa social media, isa lang nawawala yung masasamang manggagawa ngayon. Alin ang mananatilit, matitira? Yung mga iniimbitahan, nakasama sa pagpupulong, na mayroong tanda ng patotoo, na pinaniniwalaan. That is, dwelling city of God in the name of Jesus in the resurrection. In the resurrection. Ikaw at ako yon, kapatid at kaibigan. Ang kaligtasan ay sa paniniwala. Hindi tayo pinagtatayo ng building dahil ang itinayo niyang kaharian dito, yung tutupad ng paniniwala natin na ginawa niya. Klaro? Naunawaan natin? Amen. Pwede niya bang gawin kaharian yung building, yung bato? May buhay o may bato? Sino ba may buhay? Di ba tayong tao ang may buhay dito na naglalakbay sa mundo? Di ba't ang hinahanap sa ating maging hain eh, na mabangong samyo at hain at amoy na nakalulugod sa kanya yung bunga sa pagkapanganay? Sino ang panganay na hindi nasumpungan ng kasalanan dito sa sanlibutan? Di ba't yung isinugo, yung ating tagapagligtas na nagbata, nagsacrifice ng lahat ng hirap, pasakit, nilait, hinamak, minura, kinutya, nilibak, ininsulto? Di ba't siya ang namunga sa ating lahat ngayon? Sa paniniwala naging bunga tayo ngayon? Amen po ba? Kaya ang anak na babae ng Sayon, bunga sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas at manunubos na si Jesucristo, nagpapatotoo yung lahat ng bunga sa pagkapanganay. Pinasakdal tayo sa Espiritu. Pinagiging ganap tayo sa paniniwalang espiritual. Isinilang tayo sa paniniwalang espiritual ng ating manunubos at tagapagligtas na si Jesucristo upang gawin niya at nasain, natahanan yung puso't isip natin na hindi nawawala yung patotoo na ginawa niyang tanda na paniniwalaan natin na kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Amen po ba? Naunawaan po ba natin Naunawaan po ba natin yung sinabi niya na I am the way, the truth, and the life? Naunawaan po ba natin? Ako ang katotohanan, sabi ng ating tagapagligtas at manunubos. Ako ang daan at katotohanan.
Walang makakarating sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. Naunawaan po ba natin yung sinasabi ng ating tagapagligtas na ikaw at ako ang bunga niya dito sa paniniwala? Pinasakdal niya sa paniniwala. Pinagiging ganap niya sa paniniwala. Naunawaan po ba natin yung anak na babae ng Sayon na may tutuparing patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli ng panganay na manunubos natin? Nasaksi tayo sa ginawa ng ating tagapagligtas, kaya naging bunga tayo. Namumunga yung pananampalataya natin ng pag-asa, pagtitiis, pagpipigil sa sarili, mayroong katiyakan sa pag-iintay, may ikinabubuhay na patotoo na ginawa ng panganay na tumubo sa atin, na iniintay natin yung panganay na tumubo sa atin, na darat na tayo matuwid at mga ganap na mga nagpupulong at naniniwala at nagpapatotoo sa pagkabuhay niyang maguli. Kaya po, ang sino mang nakakarinig, huwag niyong pababayaan na hindi natin tumaunawaan dahil eto na yung Year of the Lord, panahon na ng Panginoong Jesucristo, last days na tayo, kaya marami ng babala na nangyayaring mga kalamidad, malapit na siyang pumarito dahil yung itinayo niyang maluwalhating iglesia, buhay na, natayo na, at ang Diyos ng maluwalhating iglesia, ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon, tayo yung ipinangako na itinuring na kaibigan si Father Abraham, si Isaac at ni Jacob. Ang Diyos ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob ay Diyos na buhay, magpakailan, kailan paman. Amen. Naunawaan po ba natin? Amen. Naunawaan niyo ba nung nagalat ang Panginoon Diyos kay Father Abraham na pinatingala siya sa langit, nagaya ng mga bituin sa langit ang magiging lahi niya. Ikaw at ako ang lahi ni Father Abraham sa pananampalataya. Nabasa niyo ba sa Galatia? Kung ikaw ay kay Kristo, lahi ka ni Father Abraham. Binhi ka ni Father Abraham. Maniniwala ka ron, kapatid at kaibigan. Amen. Amen. Sa nangyayari ngayon sa panahon ng kawakasan, iminumula tayo sa paniniwala upang matiyak natin na sa pagparito ng anak ng tao na kumahangin siya sa on the air na espiritu, walang laman, walang mga buto, meron tayong tatanggaping regalo dahil nabubuhay tayo ng may pananampalataya at kilala natin yung nag-imbita at tumawag sa ating lahat na yung tumawag sa atin yung espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli, ginawa niya yung tabernakulo na pinaniniwalaan natin na ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at tayo ay tatawagin niya na kanyang bayang banal na sariling pag-aari. Amen po tayo ron. Amen. Naunawaan natin yung mga original na Sayon. Ipinaghihiyawan sa social media, kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na paglalagaan natin ang paniniwala. Napakadakilang araw na nalalabi. Tao rin akong katulad nyo na ginamit ng Panginoong Jesucristo sa harapan nyo. Na ipinangaral ko na ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Ngayon, kahit anong daming kasalanan nagawa natin, itong naririnig nyo sa social media nagpapatotoo, huwag nyo pong pupusungin sapagkat pag pinusong natin ito, wala nang kapatawaran ang namumusong sa espiritu na nagbibigay buhay. Amen po ba? Amen. Kahit na anong kasalanan na gawa natin sa laman, may kapatawaran eh. Pero yung pusungin natin yung naririnig nyo sa social media, yan yung kasalanan, wala nang kapatawaran. Amen. Nakikilala nyo po ba eh, nakatayo sa harapan nyo katulad yung tao. Walang natapos na pinag-aralan. Salat sa buhay, dukha. I-reserve nyo yung status ko. Andyan, makikita nyo, Renato Gutierrez Pintor, good steward ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon na itinayo ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala. Amen po ba? Alam nyo po ba itong Year of the Lord, panghihiganti na ng Panginoong Jesucristo doon sa mga makakarinig na hindi siya kikilalanin. Naniniwala kayo ron? Kaya, kung may nalalabi pa tayong takot, huwag tayong magmalaki, huwag tayong magmataas, huwag tayong magyabang, huwag tayong magmapuri. Magpakumbaba po tayo ngayon gaya ng bata. Amen po ba? At huwag natin ipagmalaki kung ano meron pa tayo ngayon. Ano? Huwag natin ipagmalaki na malakas tayo ngayon.
Kisap mata na lang ang buhay ng tao ngayon. Amen. Huwag natin ipagmalaki kung ano natapos natin sa buhay. Kung meron pang natitirang humility sa buhay natin, itiwala na natin sa Panginoong Jesucristo yung pagpapakumbabang natitira sa puso natin, isip natin. Amen po ba? Amen. At ito, buong lakas ko po ito, buong tapang mo pinapahayag sa social media to. Walang involved na sentimo rito. Amen po ba? Amen. Walang bayad ito. Naririnig nyo. Nang hayagan, transparent sa social media. Do not delay the revelation. The greatest commandment of God. In the name of Jesus and the resurrection, paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na binuhay na maguli. Naunawaan natin yung do not delay the word of God in the name of Jesus and the resurrection. Amen. People of Zion, Amen. kung gusto nating maging bahagi sa pag-iintay at pagbabantay sa muli niyang pagparito na datang tayong lahat, magkaisa tayo ng doktrina ng paniniwalang lahat. Magkaisa tayo ng bautismo, paniniwala ang lahat na mananahan sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo na narinig nyo sa social media na paniniwalaan natin at ihahatid tayo sa buhay na walang hanggan na kung saan naroon yung gumawa ng tanda ng kababalaghan na paniniwalaan natin na pang-unang utos ng Panginoon Diyos nagawa din natin ibigin yung ating kapwa sa silangan, kanluran, timog at hilaga sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan na do not delay the word of God in the name of Jesus in the resurrection. Naunawaan po natin yung pinapangaral sa social media, do not delay. Pananagutan ito magdi-delay. Pananagutan ito sa Panginoong Jesucristo sa muli niyang pagparito. Kaya nga, kung may natitira pa tayo, kababaang loob ilagat na natin sa Panginoong Jesucristo yung natitira natin. Takot Amen po ba? At ito, hayagan sa social media na naririnig nyo. Last days, Sabbath keeping. Alam niyo yung nagsasabat keeping? May pinaniniwalaan ng tumawag at nag-imbita sa atin nagpapatotoo tayong lahat. One doctrines. One baptism. Bakit ba binobautismohan tayong lahat ngayon? Sa pamamagitan ng pangangaral. Para linisin tayo sa maraming lakad ng kasalanan ng sanlibutan. Upang magkaroon tayo ng damit ng kabanalan. At malinis yung maraming damit natin na alipin tayo ng walang kabuluhang kasalanan ng sanlibutan. Inihahanda ang maluwalhating iglesia, ang kaharian niya, na nakadamit ng kabanalan, nabubuhay ng may pananampalataya, lumalakad at naglalakbay ng may pananampalataya saan man tayo pumunta, nakaukit sa puso at nakasulat sa isip natin yung katwiran ng patotoo na may related tayo, inspired tayo. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung nagre-repent. Naunawaan natin yung tumanggap tayo ng kaligtasan ngayon, may katwiran ng patotoo ng ating hari ng mga hari at hukom na mga hukom na makatarungan na naghihintay tayong lahat sa muli niyang pagparito na datnan tayo na nabubuhay ng may pananampalataya. I am a good steward ng maluwalhating iglesia ng banal na bundok ng Zion. Naniniwala ka, kapatid at kaibigan, sa hula ng mga banal na propeta na ang hukom ng mga hukom at hari ng mga hari na ang lahat ng tuhod at labi magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Naniniwala ka, kapatid at kaibigan? Amen. Sa silong ng mga langit, walang ibang pangalan, kanino man, kundi sa pangalan ng Jesucristo. Masusumpungan ang kaligtasan, paniniwalaan natin siya na pinatunayan ng Panginoon Diyos nung buhay siyang maguli in the third day. In Book of Acts, chapter 17, verse 31, palilipasin niya pang lahat ang kahangalan ng mga tao sa panahon ng kawakasan sa muli niyang pagparito. Naniniwala ka ron? Unti-unti nang pinalilipas ang lahat ng kinahihimbangan ng mga pag-iisip, ng mga paningin, ng mga tao. Ano dumadating? Kahirapan na. Takot, pangamba, kalituhan. Ano ibinibigay ng ating tagapagligtas? The greatest comforter. Siya ang espiritu ng mga adik.
Do you believe the Word of God in the name of Jesus and the resurrection? That is the year of the Lord. Ito na, yung araw ng pamamahinga nating lahat. Paniniwala. Naunawaan na po ba natin yung invitation sa atin, yung napakadakilang imbitasyon. Amen. Isipin natin, kaya tayo iniimbitahan, kaya tayo naglilingkod eh. May iniintay tayo sa paglilingkod natin eh. Maliwanag po ba? Amen. Mahirap yung lingkod tayo ng lingkod. Pakita tayo ng pakita, makadiyos tayo. Hindi natin naunawaan na pagparito niya eh. May sinabi siya, kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya eh. That is faith. Naunawaan po natin yung mga naglilingkod, naghihintay na sa pagparito niya na kung mahayag na siya, mahayag na tayong katulad niya. Kaya tayo iniimbitahan at naglilingkod eh. Kaya tayo tinawag at hinirang. Kaya tayo inampon. Kaya tayo pinahabagan. Amen po ba? Amen. Kaya tayo nagpapasalamat. Inalis niya tayo sa kapahabakan darating at mangyayari sa panahon ng kawakasan sa muli niyang pagparito. Di po ba siya ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng kayamanan, ng karangalan, ng kaluwalhatian at kadakilaan? Papupurihan natin siya. Amen po ba tayo ron? Amen. Sa lahat ng gustong makasama sa pag-iintay sa muli niyang pagparito, nadatnan tayo mga good steward, mga tapat na katiwala. Iniimbitahan na tayo eh. Matagal na tayong pagal sa pagkakaalipin ng kasalanan ng sanlibutan. Panahon na para bigyan natin siya ng kadakilaan ng kayamanan, ng karangalan at kaluwalhatian. Amen po ba? 1,000 years pinautang niya tayo ng pag-ibig. Suklian na natin ang pagmamahal, yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Iginawa tayo ng patibayan, iginawa tayo ng tabernakulo. Papurihan na natin yung ating tagapagligtas. Matagal niya na tayong iniintay. Siya ang gumawa ng lahat ng sakripisyo, ng saligan na paniniwalaan natin na ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at tayo'y tatawagin niya na kanyang banal na bayan. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung tinatawag na bayan ng Panginoong Jesucristo, nagpapatotoo doon sa nagtayo ng kanyang bayan. Naunawaan po natin yung bayan na tinawag ng Panginoong Jesucristo, nagpapatotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Kilala ng Panginoon Diyos yung may mga tatak ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli eh. Nabubuhay ng may pananampalataya. Anywhere, everywhere. Naunawaan po natin. Amen. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Nakagagalak po eh. Naawitin ito ng mga banal. Alam nyo, pag inaawit ito, naunawaan ang umaawit eh. Kasi ang Panginoong Jesucristo ang isinugo na pinakatanda ng paniniwala natin lahat. Kaya umaawit tayo ng the great marvelous are thy works and Lord God Almighty. Amen po ba? Amen. Kaya ginawa tayo ng tanda ng patotoo eh. Para mabuhay tayo ng mayroong pagkilala at pananampalataya na nagpapatotoo tayong lahat. Amen. That is the dwelling city of God in the name of Jesus in the resurrection na tinawag niya na Iglesia ng banal na bundok ng Sayon, ang bayang banal niya na minamahal niyang lungsod. Awit chapter 87 verse 1. Naunawaan natin yung banal na bayan, yung kanyang minamahal na lungsod na may foundation ng ating tagapagligtas. Amen. May pinaniniwalaan yung kanyang minamahal na lungsod, yung kanyang banal na bayan na sariling pag-aari, may pinapahayag yung karangalan ng kanyang banal na bayan na tinawag niya na Iglesia ng banal na bundok ng Sayon, na mayroong ipinapahayag na patotoo, nagte-testimony yung katiwala ng kanyang banal na bayan na sariling pag-aari. Ipinapahayag yung karangalan ng ating manunubo sa tagapagligtas na si Jesucristo na espiritu, walang laman, walang mga buto, nagpapatotoo sa social media. Iniimbitahan ng lahat ng mga nakakarinig at nakakapanood ng programa ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na mananatiling magpakailan-kailan pa man na nag-iintay sa muli niyang pagparito na datan niya ng mga tapat at mabuting katiwala. Nakagagalak na ipahayag ang katotohanan na walang bayad sa social media. Dahil naalipin na tayong lahat ng mga masamang manggagawa.
Isipin natin mabuti, pag-aralan natin mabuti, pagbulay-bulayan natin. Kung walang itatayo na matuwid at maluwalhating iglesia na mga kanal sa social media na walang bayan, isipin po natin, hindi tayo makakatakas sa ilalim ng sumpa ng kasalanan ng sanlibutan. At hindi tayo makakatalikod at hindi tayo makakatakas sa mga masasamang manggagawa ng nangangaral ng sanlibutan. Naunawaan po natin, Amen. nakikilala niyo nangangaral sa social media. Kung walang gagamitin taong katulad nyo, hindi tayo magiging matuwid sa paglalakbay, sa paniniwala, dahil tayong lahat ay napandemya ng masasamang manggagawa na nangangaral sa sanlibutan. Amen. Amen po ba? Amen. At yung mga makakarinig na magiging followers ng Panginoong Jesucristo, yung mga netizen ng Panginoong Jesucristo na saksi sa pagkabuhay ng maguli, yung mga subscriber, may magagawa tayo para bigyan natin siya ng karangalan at pagyamanin natin siya sa paniniwala. I-share natin sa social media. Amen po ba? Amen. Hindi na kayo tatayo sa harapan nito. May magagawa tayo, i-share natin yung programa ng Panginoong Jesucristo, ang banal na bundok na sayo, ng bayang banal, ang lungsod na pinakamamahal niyang bayan sa lahat ng maraming bayan dito sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya niya minamahal, tinubos niya yung mga mananampalataya na minumulat niya sa katotohanan ng paniniwala. Kaya magtiis tayong lahat, magpakatatag tayo at magpakatibay. Nalalaman natin hindi nawawala ng kabuluhan ng ating pagtitiis at pagpapakahirap, na nabubuhay tayo ng may pananampalataya, na naghihintay na tayo sa muli niyang pagparito, na daratan tayong living by faith. Dala-dala niya yung gantimpala o yung award na tatanggapin natin bawat isa. Bilang taong katulad nyo, nagagalak ako sa Panginoong Jesucristo na ginamit niya at ibinuka niya yung labi ko upang ituwid ang baloktot na paniniwala natin ng sanlibutan. Nakilala niyo yung pinaghaharian ng foundation? Naunawaan natin kung saan inilagay ang foundation? Naunawaan natin kung saan inilagay ang tabernakulo ng Panginoon Diyos na nasa mga tao? Ipinaghihiyawan sa social media ang pag-ibig at kabutihan at kagandaang loob ng Panginoon Diyos na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Magsikuha tayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, upang huwag tayo mapahamak, mga kapatid at mga kaibigan. Napakasama na ng takbo ng sanlibutan. Huwag na natin hintayin na makakita pa tayo ng mga kalamitan na darating na hindi natin inaasahan, tsaka tayo matatakot at mag-aaburan tayo ng paniniwala. Amen po ba? Ngayon pa lang, mag-desisyon na tayo. Hawak natin yung desisyon, bawat isa. Hindi kami nagimilit dito. Amen po ba? Amen. At hindi kami itinayo rito para maging makarangalan sa harapan nyo. Hindi po. Itinayo kami rito upang ipahayag ito at marinig natin lahat ito at na wala tayong maging dahilan upang kung sa pagparito niya wala tayong maging dahilan na hindi nyo narinig ito. Naunawaan po ba natin na ang tagapagligtas natin ang nagtutuwid ng maling paniniwala natin sa sanlibutan? Naunawaan po ba natin kung alin ang pagsisisihan natin kasalanan, natatalikuran, walang kabuluhang lakad ng paniniwala na naalipin tayo ng kasalanan buhat sa pasimula? Dahil naalipin ni Satanas, natukso ni Satanas si Eva na ina ng lahat ng lahi ng tao hanggang sa huling henerasyon. At ipinagtangi tayo ng isang araw upang tayo pumasok na sa pintuan ng iglesia ng bundok ng Sayon na ito ngayon ang daong nakatulad doon sa paglalarawan kay Noe. Dahil talagang ang naging lakad na ng mga tao ngayon, kaya talagang naging masama na ang lakad at naging haka-haka na ang kaisipan ng mga tao ngayon. Naunawaan natin, mga kapatid at kaibigan? Amen. Naramdaman po ba natin upang wala tayong maging dahilan through social media, transparent, na ipinaghihiyawan itong patotoo, nahula ng mga banal na propeta na ginawa ng ating tagapagligtas yung patotoo, yung everlasting character na ina-upload sa YouTube, sa Facebook. Kaya sabi ko kanina, paki-download nyo yung Bible nyo sa gadget nyo,
And then, pakirite niyo yung iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Ang tinatawag na lungsod ditong minamahal ng Panginoong Jesucristo, yung tumutupad at gumaganap ng hula ng mga banal na propeta na nagpapatotoo. That is the dwelling city of God in the name of Jesus in the resurrection. Awit chapter 2 verse 6. Di ba inilagay ang saligan sa Sayon? Ano pagkaunawa natin sa saligan? Di ba panukala yan na paniniwalaan natin, mga kapatid at kaibigan? Sa building ba inilagay? O kaya ginawa yan, tutuparin natin bilang tao? Naunawaan natin yung conversion? Mga kapatid at kaibigan? Amen. Hindi tayo pinagtatayo ng building. Tayo ang itinayo niya, maluwalhating kaharian na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Iginawa tayo ng tanda ng patotoo na tinawag niya ang kanyang banal na bayan na sariling pag-aari. Paghihiyawan natin yung tanda ng patotoo na paniniwalaan natin sa social media upang pakinabangan ito nung katulad natin nadaya at nabiktima ng masasamang manggagawa. Amen po ba? Na meron tayong tanda na paniniwalaan na nabubuhay tayo ng may pananampalataya na sinabi ng ating tagapagligtas kung saan siya naroon, doon tayong lahat. At sa muli niyang pagparito kukunin niya tayo, isasama niya tayo sa kinaroroonan niya na umahayag na siya sa alapaap na espiritu, walang laman, walang mga buto. Mahayag na rin tayong kalarawan niya. Amen po ba tayo ron? Amen. Magiging mga kapatid natin nakatulong, uunahin silang gisingin at magiging espiritu na sila. Tayong nakatayo na gumaganap at nagpupulong na inaalala natin yung pagdurusa niya on the cross, yung kamatayan niya, 3 araw at 3 gabi siyang inilibing sa ilalim ng lupa. In the 3rd day, pinatunayan ng Panginoon Diyos ng buhayin siya maguli in the 3rd day. Yan po yung katwiran na gagamitin sa paghuhukom doon sa mga nakakarinig na magpapabaya at sa mga makakarinig na hindi didinggin ito. Amen po ba tayo ron? Amen. Amen. Binigyan na rin tayo ng kalayaan at karapatan doon sa mga makakarinig. At yung mga mamumusong, yung pong mamumusong ay wala nang kapatawaran sapagkat yan ang kasalanan, walang kapatawaran. Yung pusungin natin yung naririnig nyo sa social media na pinapangaral na walang bayan. Amen po ba? Amen. Naunawaan na natin yung pag-awit natin ng the great and marvelous are thy works, Lord God Almighty, just and true are thy ways, thou King of saints, who shall not fear thee, O Lord, O glorify thy name. For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee, for thy judgment are made manifest. Naunawaan po natin yung inaawit ng mga nagpapatotoo na itinandang tagapagmana ng kanyang pangako, yung inaawit ng mga remnant, yung inaawit ng mga descendant, yung mayroong patotoo ni Jesus na nagsisitupad na pag-unang utos ng Panginoon Diyos. Nakakapin natin, nagigets natin, mga kapatid at kaibigan. Amen. Patuloy akong dumadalangin araw at gabi. Pagka itinatayo ako ng araw ng Sabat, natatanging araw, napapasok na tayo sa paniniwala upang mamahinga na tayo, takasan na natin yung mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan, magkaisa na tayo ng paniniwala at daing. Amen po ba? Amen. Ako'y nagagalak sa Panginoong Jesucristo kung paano kung itinatayo sa harapan nyo na sa kalooban niya nangyayari sa buhay ko, na binubukan niya yung labi ko, sa hula ng mga banal na propeta at pinatotohanan at sinaksihan ng mga banal na apostol, ang kahayagan ng katotohanan na paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan, na ang daan ng katotohanan ay paniniwala na saksi tayo sa pagkabuhay na magmuli. Naunawaan po natin. Amen. Kaya yung mga umaawit ng mga may kabanalan, mga nabubuhay na may damit ng kabanalan. Amen po ba? Nabubuhay na sa katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Naunawaan natin, sa pagpupuri pa lang, alam na natin yung inaawit natin eh. Ginawa ng ating tagapagligtas yung tanda ng inaawit natin, kaya the great marvelous eh. Katulad din eh, Haring David, pagka umaawit sila, may ginawa ang Panginoon Diyos. Nung alisin sila sa Ehipto, gumawa ng mga tanda ng patotoo. At tinayuan ni Haring David yung palatuntunan ng patotoo. Nayaan yung itinuro niya sa mga itinakdang tagapagmana, sa mga sayon. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung sino tinutukoy na sayon.
mananampalataya, mga iglesia, mga kongregasyon, delegasyon ng Panginoong Jesucristo na tinawag at hinirang niya at inimbitahan at mga nabubuhay ng may paniniwala na nagpapatotoo sa pagkabuhay niyang magmuli. Sangayon tayo ron, mga kapatid at kaibigan. Gusto natin makasama sa pag-iintay, nadatnan tayo mga tapat na katiwala, matatalinong katiwala. Narinig niyo yung ipinahayag sa social media na paniniwalaan natin, kaya matatalinong katiwala eh. Nagtayo ng iglesia sa ibabaw ng bato ng mga saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay ng magmuli ng ating tagapagligtas na tumubo sa atin. Sino nagtayo sa atin? Di ba yung ating tagapagligtas na tumubo sa atin at humirang at tumawag at tumili sa atin? Amen po ba? Amen. Inihanda niya tayo na walang duwis at kapintasan o kulubot man. Recorded sa langit. Ano sabi dun sa 12:22 ng Aklat ng Hebrews 2:23? Dadapwat na silapit na kayo sa banal na bundok ng Sayon na bayan ng Diyos na buhay, na bunga sa pagkapakanay na pinasakdal sa Espiritu, pinagiging ganap sa Espiritu. Sa paniniwala tayo pinagiging ganap lahat. Kaya lahat ng nakakarinig meron na tayong pagkakataon na takasan na natin yung mga walang pamuluhang pamumuhay ng paniniwala natin sa sanlibutan at makatyak na tayo na sa pagparito datnan tayo mga matuwid at tapat na katiwalang lahat. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Ang naglilingkod, naunawaan yung ginaganap sa buhay. Amen po ba? Hindi sa paramihan ng paningin ng mga tao ang kaligtasan eh. Amen. Hindi sa pagandahan ng building na pinupuntahan natin ang kaligtasan. Sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoong Jesucristo na ipinapangaral yung ginawa ng ating tagapagligtas na paniniwalaan natin yung ginawa ng ating tagapagligtas na nahayag siya in the third day na espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Kaya nagpapatotoo tayo, ginawa tayo ng tanda ng patotoo na sinabi ng ating mediator, ng ating tagapagligtas kung saan siya naroon, doon tayong lahat. Amen. Amen po ba kayo ron? Amen. Basahin natin yung karakter ni Father Abraham. Sinabi ng Panginoon Diyos yan eh. Ang sino man ay kang sayo ay magpalay, aking pagpapalain. Ang sino mang sayo ay sumumpa ay aking susumpain. Maliwanag po ba? Amen. Naunawaan ba natin yung mga tagapagmana ng pangako ng Panginoong Jesucristo? Nalalaman niya yung direksyon. Kung saan naroon yung tagapagligtas at manunubos natin one direction lang yung pupuntahan natin lahat ngayon. Iisa yung doktrinang narinig natin sa social media. Iisa yung doktrinang luminis ng maruming lakad ng paniniwala natin lahat. Kaya binobotismuhan tayo sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita na narinig natin, na paniniwalaan natin yung katwiran ng tanda ng patotoo na pinapahayag sa social media na walang bayan. Amen po ba? Amen. Nakuha natin kung paano tayo linisin sa maruming lakad ng paniniwala. Kaya binibigyan tayo ng maliwanag na katiyakan na sa muli niyang pagparito'y darating siya, madadatnan tayo mga tapat na katiwala tayo sa paniniwala. Hindi building, hindi kotse, hindi bahay na maganda ang pinagkatiwala sa atin sa sanlibutan. Ang lahat ng iyan ay babalik din po sa alabok. Nakakapi natin, nagigets natin. Amen. Kaya hindi nyo napapansin, maging sa pamilya natin. Litong-lito na tayo. Natatakot tayo, hindi natin maintindihan kung ano yung kinatatakot natin. Amen po ba? Panahon na para maglagak tayo ng paniniwala at magbalik tayo ng maraming papurit. Katwiran sa Panginoong Jesucristo ngayon. Amen po ba? Amen. Kaya napakadakila ng pagganap ng araw ng Sabat Year of the Lord. Nagtangi siya ng pamamahinga nating lahat. Kung ang Panginoon Diyos nung lumalang ng langit at lupa lumalang siya ng langit at lupa sa pamamagitan ng kanyang salita sa pasimula ay namahinga siya. O ngayon, nagtangi siya ng isang araw para makapamahinga tayo at alam niya na tayo pagal na sa pagkakaalipin ng kasalanan ng sanlibutan. That is Year of the Lord. May inaalala tayong tanda ng kababalaghan na ginawa niya. May marker tayong pinaniniwalaan. Amen po ba? Bakit tayo ginawa ng tanda ng kababalaghan na habang nagpupulong yung kanyang delegasyon may inaalala tayong kamatayan niya on the cross at yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Nakakapi natin,
yung tanda ng kababalaghan na paniniwalaan natin ay ginawa tayo ng tanda, ng marker, ng pointer, kung saan siya naroon, doon tayong lahat. Tayo yung bunga sa pagkapanganay na iginawa ng forever and ever character na ipamumuhay natin ito. Na ito din yung karakter na paniniwalaan natin, na saksi tayo nagpapatotoo, na pinaniniwalaan natin, na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli, na mayroong pure relation. Naunawa natin yung may mga relasyon sa Panginoong Jesucristo, nagpapatotoo. Ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, may patotoong pinaniniwalaan sa ating puso't isipan. Amen po ba? Amen. Nananahan sa puso't isip natin yung katuwiran ng patotoo. Nakasulat sa isip natin yan. Hindi nawawalay sa labi natin yan, at sa lahi natin, at sa mga anak natin, at mga apo natin, at pamilya natin. Amen po ba? Naramdaman niyo yung kayamanang ibinigay sa atin, hindi kayang nakawin ng sino man? Amen po ba? Mababaon natin sa langit lahat yan. Iisa'y diretsyon natin patutunguhan kung saan naroon yung manulumos natin. Mararating natin yung kinaroroonan niya at ipinaghanda tayo ng tahanan sa langit. Paparito siya, babalik siya. Kung paano siya umakyat sa langit na espiritu siya, babalik din siyang espiritu rito. Amen po ba? Amen. Gusto niyo makasama sa pag-iintay at pagbabantay? Mabuhay tayo ng may pananampalataya at magbalik tayo ng patotoo. Pagyamanin natin siya sa katotohanan, pagyamanin natin siya sa kadakilaan, pagyamanin natin siya sa kanyang pag-ibig na ibinigay sa ating lahat ngayon. Pagyamanin natin siya sa kaluwalhatian. Amen po ba? I-share natin sa social media, yung naririnig nyo. Huwag kayong manghihinayang sa pisong sentimo. Amen po ba? Dahil hindi siya ginawa niya to na talagang pure yung pag-ibig niya sa lahat ng mga tao na naalipin ng kasalanan ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo ba yung nakaharap ng tao sa social media na isang hamang at dukha sa lahat ng mga bagay? Naramdaman niyo ba na bahagi kayo ng aking mga idinadaing at sinasangguni araw at gabi? Na dumating sa atin yung pagkaunawa, yung kaalaman, yung paniniwala, yung pag-asa upang huwag tayong mapahamak sa sanlibutan sa muli niyang pagparito. Amen po ba? That is the sign. In the name of Jesus, yung lahat ng nakikita natin nagaganap na kababalaghan ngayon. Yan yung mga palatandaan ng muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Nakikita niyo ba yung mga palatandaan ng mga kalamidad na hindi na pangkaraniwan yung kalamidad? Ngayon nagigirian yung Ukraine, yung Russia. Nararamdaman nyo, nagkakalindol sa iba't ibang dako ng panig ng mundo. Kahirapan ang dumarating. Taggutom. Ipapangaral sa maraming mga bansa ang patotoo ng ating tagapagligtas. Darating ang wakas. Naniniwala kayo ron, mga kapatid at kaibigan. Amen. Kaya paghihiganti po ito ng Panginoong Jesucristo na naririnig nyo sa social media na pinapangaral doon sa mga hindi tatalima. Ano po? Naunawaan po ba natin? Amen. Upang magtanyag ng nakalulugod na taon ng Panginoon at ang kaarawan ng paghihiganti ng ating Diyos upang aliwin niya ang lahat na nagsisitamis. Nakuha nyo? Alam mo, lahat naman hindi mabubuhay sa pananampalataya, lahat failure na magiging dating natin ngayon dito eh. Dito lang tayo magkakaroon ng comfort at kaaliwan na victory tayong lahat. Pag-aralan natin mabuti. Amen po ba? Amen. Ito'y isang paghamon ng pagsasaliksik at pagbubulay-bulay araw at gabi. Amen po ba? Amen. Ang inyong nakikita sa social media ay talagang araw at gabi nagbabata ng pagbubulay-bulay. Amen po ba tayo ron? Amen. Kaya meron ako pinapahayag sa social media. Maging masipag tayo sa pag-aaral. Amen po ba? At pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon Diyos sa mga banal ng propeta na pinagtibay at pinatotohanan ng mga banal na apostol sa mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Hindi ko saan-saan napapadpad yung isip natin sa panahon ng kawakasan. Baka tayo makalimot, ano? Baka makapagpapaya tayo sa paniniwala natin eh. Masyak tayo pagka dumating yung kalamidad sa
pagparito ng ating tagapagligtas. Naunawa natin, mga kapatid at kaibigan, kaya sabi dito sa chapter 62 ng Book of Isaiah, dahil sa sayon hindi na matahimik ang Panginoon Diyos eh. Amen po ba? Amen. Naunawa na natin. Dahil sa sayon na hindi ako tatahimik at dahil sa Jerusalem ay hindi ako magpapahinga hanggang sa ang kanyang katwiran ay lumitaw na parang ningning at ang kanyang kaligtasan ay parang ilawan na nagniningas. Nakuha natin nagniningas, nagliliwanag yung katwiran ng patotoo na naririnig natin sa social media na ang kaligtasan ay merong katwiran ng patotoo na pinaniniwalaan. Amen po ba? Amen. Nakuha natin yung pure relation at saka yung talagang binibigyan ng pangako ng buhay na walang hanggan na tagapagmana na nagpapatotoo. Ang original na tinatawag na sayon, nagte-testimony. Pinagyayaman natin sa karangalan, kadakilaan, kaluwalhatian, sa karunungan, sa pag-ibig, yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Naunawaan niyo kalagayan ng bundok ng sayon na hinirang at pinili na dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. Ninasa niya tayo eh. Saan nananahan? Sa puso at isip natin, nakasulat, nakaukit sa puso natin. Tayo'y tatawagin niyang kanyang bayan at tatawagin natin siyang tunay at isang Diyos natin. At hindi na magtuturo. Yung kanyang kababayan sa kanyang kababayan, masasabihin, kilalanin mo ang Panginoon. Kundi makikilala siya ng kaliit-liitan hanggang sa kadakilaan at hindi na aalalahanin ang ating kasamaan at kasalanan. Amen po ba tayo ron? Amen. O di pinatawad tayo, kamarinig natin yung katotohanan na pinahayag sa social media. Maliwanag po ba? Amen. At makikita ng mga bansa ang kanyang katwiran at ang lahat ng hari ng inyong kaluwalhatian. Tignan nyo, makikita ng mga bansa, oh. At makikita ng mga bansa ang iyong katwiran at ng lahat na hari ang iyong kaluwalhatian at ikaw ay tatawagin sa bagong pangalan at pinangalan ng bibig ng Panginoon. Sino nagpangalan? Ang bibig ng Panginoon. Siya tumawag sa iglesia ng banal na bundok ng sayon na nagpapatotoo, nakalulugod na mainam, kagalang-galang na mainam sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Maririnig ng maraming mga bansa yung katwiran ng Panginoong Jesucristo na ipinapahayag sa iglesia ng banal na bundok ng sayon. Saan ba tayo iniimbitahang magsilapit? In Book of Joel chapter 2 verse 32, mangyayari na sino man ang makarinig. Saan tayo pinapupunta? Sa iglesia ng banal na bundok ng sayon tayo maniniwala sa Panginoong Jesucristo saksi sa pagkabuhay na magmuli. Yaong lamang kanyang mga hinirang at tinawang. Saan po ipapangaral ang kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo na saksi at nagpapatotoo sa pagkabuhay na magmuli? Joel chapter 2 verse 1. Hipan ninyo ang trumpeta sa sayon. Hipan ninyo ang pakakak sa sayon. Magpatunog kayo ng banal na hudyat sa aking banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoong Jesucristo ay malapit nang dumating. Nakuha natin yung pinapangaral na katwiran, yung watawat ng ating tagapagligtas. Nakuha nyo po yung nakalagay na katwiran sa banal na bundok ng sayon. Katwiran ng hukom ng mga hukom at hari ng mga hari na makatarungan. Amen po ba tayo ron? Amen. Kaya pinaghihiyawan sa social media itong pag-ibig ng Panginoon Diyos eh. Na kay Kristo Jesus din naman eh. Paglalagaan natin ng paniniwala yung buktong na anak na isinugo. Nakilala nyo kung ano larawan ng isinugo na humirang at tumawag sa atin at nagtayo sa ating lahat ngayon. Natatawagin niya yung kanyang banal na bayan na bagong pangalan na ipapangalan ng bibig ng Panginoon. Amen po ba? Ikaw naman ay magiging putong ng kagandahan sa kamay ng Panginoon at diadema ang hari sa kamay ng iyong Diyos. Hindi ka tatawagin pang pinabayaan. Hindi na rin tatawagin pa ang iyong lupain na giba.
Amen po ba? Amen. Napakadakila ng iglesia ng banal na bundok ng Sayo. Napakadakila ng pag-ibig ng Panginoon sa Kristo sa iyo at sa akin. Kapatid at kaibigan, naramdaman mo ba kung paano tayo linisin sa maraming lakad ng paniniwala ng sanlibutan? Naramdaman po ba natin kung paano tayo tumusin at imulat sa katotohanan sa ilalim ng kasalanan ng sanlibutan, na alipin tayo ng pagsuway ng sanlibutan? At dumating pa maraming mga suwail na mga masamang manggagawa rito sa sanlibutan. Narinig nyo yung tinig ng ating tagapagligtas na paniniwalaan natin? Book of Micah, chapter 4, verse 7. Pakibasa sa chapter 4, verse 1. Na lahat ng maraming bansa sa banal na bundok ng Sayon, iniimbitahan upang mag-aral at magbulay-bulay. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay maghahari, magpakailan-kailan paman sa banal na bundok ng Sayon, ngayon at magpakailan-kailan paman. Narinig niyo po ba ako, mga kapatid at kaibigan? Napakadakila ng pag-ibig niya sa lahat ng mga tao na ayaw niya mapahamak sino man. Kaya itong mga nangangaral sa social media, sa lahat ng dako ng 7 kontinente, nararamdaman na nila ang tinig ng ating tagapagligtas sa bundok ng Sayon. Matutulig na sila dahil hinipan na trumpeta sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Babala na ng digmaan ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo hari ng mga hari na nakatayo na sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon, yung patibayan o yung tabernakulo na ginawa nasa mga tao, tinutupad na, pinaniniwalaan na, pinapahayag na sa buong mundo upang pakinabangan ng mga nadaya sa pasimulang aral ng sanlibutan at nakatakas na sa mga walang kamuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Makapamahinga na tayo. Kaya sabi, magpakatibay tayo at magpakatatag, yamang hindi nawawala ng kabuluhan ng ating pagpapakahirap at pagtitiis sa ating tagapagligtas sa paghihintay sa muli niyang pagparito, dahil di malilit na kagalakan at tatanggapin natin gantimpala sa muli niyang pagparito, na kung ano yung larawan niya, gayon din ang magiging larawan natin sa muli niyang pagparito. Do you believe the word of God in the name of Jesus and the resurrection? People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Klaro po ba, matuwid po ba yung narinig ninyo, pinapahayag sa social media? Dinadalangin ko, tinihingi sa Panginoong Jesucristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Nabuhay niya paglakip-lakipin niya sa puso't isip ko, na ilabas niya at ibuka niya yung labi ko sa kanyang kalooban, ang pagpapahayag ng kabutihan at kagandahan ng loob niya, na magliwanag sa puso't isip natin ito at maunawaan natin bawat isa. Dinadalangin ko po ang kanyang banal na bayan na naalipin ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Araw at gabi hinihiling at isinasangguni ko na mabuksan na ang diwa ng alaala natin lahat upang magkaisa na tayo ng paniniwalang lahat. Amen po ba? Amen. At magkaroon na tayo ng katiyakan sa mga naghihintay at nagbabantay na mga followers, mga participants, mga partakers na nabubuhay ng may pananampalataya, lumalakad ng may pananampalataya, na nagpapatotoo at pinaghihiyawan sa social media ng may katapangan ng katotohanan, na ang kaligtasan ay may patotoo at ang kaligtasan ay may katapangan na naninindigan. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung mga nag-iintay, may iniintay. Nabubuhay ng may pinaniniwalaan na nagpapatotoo, na ginawa tayo ng tanda ng patotoo na kababalaga na paniniwalaan nating lahat. Ang banal na bundok ng Sayo ay mananatili magpakailan-kailan paman, at lahat ng mga kaharian ay magkakagiba sa panahon ng kawakasan sa muli niyang pagparito. Lahat ng masasamang manggagawa ay maahayag sa kanilang kasinungalingan. Amen po ba? Amen. Ngunit ang banal na bundok ng Sayo ay mananatili magpakailan-kailan paman, sapagkat nakatayo ang kordero sa banal na bundok ng Sayon. At ang kanyang mga katiwala ay nagpapatotoo at ipinaghihiyawan sa social media, transparent ang hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang ebidensya na nasulat sa kasaysayan ng mabuting balita ng kaligtasan nating lahat. Amen po ba? Amen. Naunawaan niyo ba yung walang dagdag, walang bawas na pangangaral? May hula ng mga banal na propeta. Bawal dagdagan, bawal bawasan. Ang sinamang magbawas ay daragdagan ng salot sa buhay. COVID pa lang ho ito, natatakot na tayo.
Ang sino mang magbawa sa mabuting balita ay puputulin na sa puno ng buhay. Hindi na makakaunawa ang masama, ang magbawas ng katotohanan. Kaya kung eto, naralabi na yung natitirang pag-asa natin lahat. Kaya yung mamumusong, ito yung kasalanan walang kapatawaran. Kaya on the air sa social media to transparent, na patuloy kong idinadalangin at hinihingi na paglakip-lakipin ang lahat ng mga sinabi sa mga banal na propeta na pinagtibay at pinatutuhanan ng mga banal na apostol ng Kordero na kanyang hinirang at tinawag na ginawang mga alagad ng ating tagapagligtas. Yung balita na binabalita ko sa social media na pinapahayag ko na walang bayan, magsaliksita ho tayo ngayon. Panahon na ng kawakasan. Paghuhukom na ho. Amen po ba? Kaya nirarapture niya na yung kanyang banal na bayan na sariling pag-aari. Ikaw at ako ang banal na bayan niyang sariling pag-aari dito. Mabubuhay tayo ng may pananampalataya na nagpapatotoo tayo na saksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli na ang Panginoong Jesucristo ang isinugo na ginawang tanda ng kagilagilalas na kababalagan na pinatunayan ng buhayin siya maguli in the third day. Amen po ba? Nasulat no? Pinatunayan ng Panginoon Diyos, Ama ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba sa atin? Klaro po ba sa atin yung naririnig natin bilang mga steward, bilang mga God servant, bilang mga chosen people of God in the name of Jesus in the resurrection, na yung mga naglilingkod at nagpupulong ng araw ng Sabat na itinanging araw na namamahingan at nagsisisi sa mga walang kabuluhang kasalanan na sanlibutan, nag-iintay na at nagbabantay na sa muli niyang pagparito, idatnan tayo mga faithful and wise servant na tatanggapin natin yung crown na daladala niya na kumahayag na siya sa alapaapi, mahayag na rin tayo sa isang mata na yung may kabulukan nakikita niyo sa akin at sa inyo ay mapapalitan ng walang kabulukan at magiging espiritu tayong katulad tayo ng ating tagapagligtas. Maliwanag po ba yung mga may tunay na takot na may relasyon, may iniintay na katiyakan sa pagpalito ng ating tagapagligtas na kung mahayag na siya, pinaniniwalaan natin, sinabi niya na mahayag din tayong kalarawan niya. Amen po ba tayo ron? Kapatid at kaibigan. Amen. Ang kaligtasan ay para sa matatapang. Sa mga duwagi, nakahanda rin ang impyerno at apoy ng kapahamakan. Balansyado po ba? Amen. Yung narinig yung lahat, yan po ang panukat ng ating pananampalataya. Yan din ang timbangan ng ating pananampalataya. Yung hula ng mga banal na propeta na sinaksyan ng mga banal na apostol ng Kordero. Yan din ang ruler at panukat na pagparito niya, tatanungin tayo kung nabuhay ba tayo ng may pananampalataya. Kasi wala magiging dahilan na sino man dito eh. Libre po ito. Kaya hindi kayo makakapag-response sa amin ng negative dito. Dahil tayong lahat eh, salarin dito sa ilalim na silong ng mga langit. Naunawaan natin kung bakit isinubo yung buktong na anak upang tubusin yung kanyang bayan na naalipin ng sumpa ng kasalanan ng sanlibutan, upang itayo yung kanyang kaharian. Itinayo niya sa paniniwala yung kanyang kaharian na inihanda niya na maluwalhati, na walang duwis at kapintasan, na binigyan niya ng katiyakan sa pag-iintay at pagbabantay sa muli niyang pagparito na nabubuhay ng may pananampalataya. Naunawaan po natin yung mga iniimbitahan na sa huling hapunan. Sa kasalang magaganap, magiging isa na yung kaharian niya at saka yung ating tagapagligtas. Magsasama na yung iglesia at yung ating tagapagligtas. Magiging one spirit na. Naniniwala kayo doon? Amen. Yan yung nasa Revelation ay pinakita kay Apostol Juan doon sa isla ng Patmos. Amen po ba? Amen. Ako'y nagagalak na sa panahon ng kawakasan, gumagamit tayo ng hula ng mga banal na propeta dahil ito yung dapat nating ipahayag na katuparan na sinaksihan ng mga banal na apostol ng Kordero ang katotohanan na paniniwalaan natin lahat. Kaya nagagalak ako sa panahon ng kawakasan na bilang katulad yung tao na ginamit ako na salat sa pinag-aralan, salat sa lahat ng mga bagay, nasa ilalim ng pagkahirapan ng sanlibutan,
Ngunit pinagyaban sa pananampalataya upang maging bahagi tayo at pagyamanin din tayong lahat sa pananampalataya na sa pamamagitan ng ating tagapagligtas ay pinagyayaman tayo sa paniniwala at sa kaligtasan at buhay na walang hanggan upang maging bahagi rin tayo na makapagbalik tayo ng maraming katwiran at pagyamanin natin siya sa karangalan at kadakilaan at kaluwalhatian at pag-ibig na inalay niya sa atin bawat isa. That is the day of the Lord. Sabbath keeping. Napakadakila ng preparasyon ng Panginoong Kristo sa imbitasyon niya ngayon sa panahon ng kawakasan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mayroong ibinababa sa atin na hindi na tayo pwedeng turuan ng sino man. Dahil mismong yung ating tagapagligtas ang nag-sacrifice on the cross, inihain niya yung kanyang buhay sa kanyang bayan. Inihain niya yung kanyang buhay sa kanyang mga tupa. Inihain niya on the cross yung kanyang buhay sa kanyang mga iglesia, na ang buong kasaysayan ng tungkulin ng tao ay magpatotoo tayo at ipahayag natin yung kabutihan at kagandahang loob niya sa social media, on the air, transparent, nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli na sinabi niya na hindi na tayo pwedeng turuan ng sino man sapagkat tatanggapin natin ang karangalan at kapangyarihan na ipapahid sa puso't isip natin na hindi na mawawalay sa labi natin yung patotoo ng hukom na mga hukom na makatarungan na iniintay natin sa muli niyang pagparito na darat ng tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya na inihanda niya na nagpupuyat at nagbabantay sa muli niyang pagparito. Amen po ba tayo ron? Naunawanan natin yung mga pinisan niya sa paniniwala na hindi pwedeng turuan ng masamang manggagawa. Nakilala niyo yung naghahay ng buhay sa ating lahat ngayon. Naiisa yung vision natin. Iisa yung pupuntahan natin lahat. Iisa yung pupuntahan natin lahat. May one direction tayong kinabubuhay. May doktrina tayong paniniwala na saksi tayo nagpapatotoo. Dahil ginawa tayo ng tanda ng patotoo ng paniniwalaan at ikabubuhay natin ngayon. Amen po ba? Amen. Ano sinabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 6-9? Saan nilagay ang kautusan? Sa banal na bundok ng Sayon. Ang sumampalataya ay hindi mapapahiya. Tayo ang minamahal niyang kanyang lusod ng higit sa maraming bayan. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya matutulig ang mga masasamang manggagawa ngayon. Bakit po? Dahil inilagay na yung software sa aking puso't isipan na ipapahayag ko yung tanda ng patotoo na ginawa ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Nasa puso ko yung software, hindi mananakaw ito. Sino naglagay? Ang Panginoong Kristo po, nadidinig nyo sa social media. Ang sumampalataya ay hindi mapapahiya. Saan inilagay ang kautusan? Sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Ano nakapaloob sa kautusan? May hula ng mga banal na propeta at may patotoo ng mga banal na apostol na nagpapatotoo na saksi sa pagkabuhay na magmuli. Ang sumampalataya ay hindi mapapahiya. Binibigyan ng katiyakan sa muli ng pagparito na kung mahayag siya sa alapaap, mahayag din tayong katulad niya. Amen po tayo ron. Amen. Amen. Napakadakila ng katiyakan ang binibigay sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Huwag niyong pababayaan yung nadidinig niyo sa social media na pinapangaral na walang bayad. I-search niyo ngayon yung Bible niyo, i-write niyo ang bundok ng Sayon, i-google niyo na po, Nandiyan na tayo sa Google, nasa international technology na tayo. Talagang makikilala niyo na kung alin yung mga simple kingdom ngayon at alin yung talagang, yung talagang totoong kaharian. Tignan nyo, hindi naman ang bundok ng Sayon talagang ikinomvert sa paniniwala at itinayo yung kaharian sa paniniwala iniuukit sa puso at sinusulat sa isip at hindi nawawalay sa labi yung paniniwala ng mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, na kanyang kaharian na humihiyaw sa social media at pinaghihiyawan yung kabutihan at kagandahang loob ng Panginoong Kristo na walang takot at pinangangaral ng may katapangan. Amen po ba? Amen. Kaya matutulig ngayon yung masasamang manggagawa. Mararamdaman nila ito ngayon, yung tinig ng pakakap na nanggagaling sa banal na bundok ng Sayon. Naunawaan po natin, Amen. mga kapatid at kaibigan, ang sumasampalataya hindi mapapahiya. May pinaniniwalaan tayo
na kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Kaya pag ginamit natin yung conversion ng Hebrews 11, chapter 11, verse 1, ang pananampalataya ngayon, nadinig natin, ay may kapanatagan ng mga bagay na iniintay natin na mangyayari sa buhay natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Kapatid at kaibigan, gusto mo maging faithful and wise servant ng Panginoong Kristo? Gusto mo makatyak sa pag-iintay sa muli niyang pagparito? Paniwalaan natin. Magpatotoo rin tayo, share natin sa social media, maging subscriber tayo ng Bundok ng Sayon. Ang sinusubscribe natin dito, yung karakter ng Panginoong Kristo. Hindi yung karakter o yung status yung nakikita nyo sa social media. Amen po ba? Amen. Naging participant tayo ng Panginoong Kristo. I-share natin sa Facebook. Amen po ba? Amen. Parangalan natin siya. Siya karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng biyaya ng karangalan at siya ang karapat-dapat na tumanggap ng kayamanan ng karangalan at kadakilan at kalwalatian sa lahat ng dako ng silong ng mga langit at sa kalalim-laliman ng karagatan at kalalim-laliman ng lupa na ating tinutungtungan. Amen po ba? Amen. Nanawaan natin yung nilikha maluwal nating iglesia, nilikha kalarawan ng ating tagapagligtas, kaya bunga tayo sa pagkapanganay at nagpapatotoo tayo sa social media. Meron tayong katiyakan, na-inspire tayo, na habang nag-iintay at nagtitiis tayo sa sanlibutan, binabata natin ang may pag-ibig yung kahirapan na kinakaharap natin sa buhay at ipinapahayag natin yung pag-ibig na walang hanggan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na paglalagaan ng paniniwala ng sino mang makakarinig na binibigyan ng katiyakan sa buhay na walang hanggan na nag-iintay at may katiyakan sa pag-iintay sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na darat ng tayong mga faithful and wise servant. Amen po ba? Amen. Nanawaan natin yung matalinong katiwala na nagtayo ng kaharian sa ibabaw ng bato. Amen po ba? Amen. Kasi maraming mangmang nakatiwala na nagtayo ng iglesia sa buhanginan. Dumating ang matinding kalamidad Sinalpok yung mga nagtayo sa buhanginan nagiba yung lahat ng itinayo sa buhanginan dahil hindi malalim ang pundasyon ng itinayo sa buhanginan. O ngayon, ang foundation ng paniniwala natin, yung ating tagapagligtas na nag-alay ng kanyang buhay on the cross. Amen po ba? Amen. Saksi tayo sa pagkabuhay ng mamuling lahat ngayon. Maliwanag po ba? Klaro po ba? Natityak natin, nagigets natin, naunawaan natin na may katiyakan yung paglilingkod natin. Sa naririnig nyo, ipinangaral sa social media na ibinahagi yung pag-ibig na walang bayad na paniniwalaan natin na ang ibinahagi pag-ibig na walang bayad katiyakan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating mga pamilya at ating mga anak at apo na mabubuhay tayo ng may pananampalataya at hindi magtuturuan sino man na kilalanin ng Panginoon kundi hanggang sa kadakilaan makikilala natin yung tinig niya sa social media, on the air sa social media, transparent. Amen po ba? Amen. Ako'y nagagalak sapagkat nararamdaman ko yung kasagutan ng aking mga daing at panalangin sa Panginoong Kristo na maliwanag na gaya ng sikat ng araw sa katanghalian tapat na dumating itong pagkaunawa sa ating lahat na magkaroon tayong katiyakan lahat sa pag-iintay at mabubuhay tayo ng may pananampalataya. Mga kapatid at mga kaibigan, sinabi po dito sa araw ng Sabat na narinig nyo, ito na yung last will testament na tagapagmana tayong lahat na iginawa tayo ng ating tagapagmana ng tipan na aalalahanin araw at gabi. Aalalahanin natin yung pagdurusa niya on the cross at aalalahanin natin yung kamatayan niya on the cross at muli siyang buhayin in the third day hanggang sa muli niya ng pagparito. Amen po ba? Amen. May binilin siya sa atin sa Revelation chapter 22 verse 7, pupunta na po ako sa vision, sa pangitain magaganap sa ating lahat ng mga nag-iintay at nagbabantay na nabubuhay ng may pananampalataya sa narinig niyong pinahayag sa social media na walang bayad na paniniwalaan nating lahat. Kaya po transparent dito sa social media na walang bayad upang walang maging dahilan yung lahat ng makakarinig at forever and ever na po ito sa social media. Amen po ba? Itinakda na po ito, yung pagpupulong natin, recorded na sa langit. Huwag tayong magala kung mayroon bang tayong tinatapakan ng mga alakdan at mga mababangis na ahas dito. Magalak tayo kundi ang pangalan natin nakatala na sa langit.
Tinalian sa langit ang katwiran ng patotoo, tinalian dito sa sanlibutan ang katwiran ng patotoo, yung mga tagalangit ay pinaghanda ng tahanan sa langit. Nabubuhay ng may pananampalataya. Amen po ba tayo ron? Amen. Naunawaan ba natin yung nakatali sa paniniwala natin sa ating puso't isipan? May patotoo na ginawa yung ating tagapagligtas na pinaniniwalaan na kung saan siya naroon naroon tayong lahat. Kaya po ulit, talian sa langit, tinalian din niya sa sanlibutan yung lahat ng mga iniimbitahan niya na mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. So maraming pong salamat sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng mga magiging participant na mga kasama namin naghihintay at nagagalak na ipahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoong Kristo na pagtitiwalaan natin ang lahat at paniniwalaan natin lahat at naghihintay na tayo sa second coming of Jesus na datnan tayo na nabubuhay ng may pananampalataya. So binabati namin kayo na kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba tayo, mga kapatid at kaibigan? To God be the glory, people of Zion. Kami nagpapasalamat sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng magiging participant at followers ng Panginoong Kristo na magpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Amen. God bless, people of Zion. Amen, amen, and amen. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Thank you, Lord. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, samantalahin natin na tayo mga kapatid at mga kaibigan ay patuloy na dinadatnan ng dakila at banal na salita ng ating Panginoong Diyos, sapagkat ang salitang iyan ay makapangyarihan. Yan ang pagkikipagtipan sa atin ng ating Panginoong Diyos, na kung ating pakakaingatan mga kapatid at mga kaibigan, sama-sama tayong magiging bahagi ng isang banal na bayan na iginawa ng Diyos ng tahanan sa sangkalangitan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Patuloy tayong mawit, patuloy tayong magpasalamat dahil sa dakilang patotoo ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon. Sa muli mong pagkabuhay. Patuloy tayong dumalangin sa ating Panginoon Diyos. Daki ng Diyos Ama na puspos ng pag-ibig, ng kahabagan, ng kapayapaan, ng awa. Tunay nga Panginoon na napakadakila mo sapagkat ikaw ang Diyos na laging tapat sa iyong pakikipagtipan sa bawat tao na iyong nilirangin maging hanggang sa panahon ng magpakailanman. Amen. Salamat Panginoon sapagkat patuloy na inaaliw mo ang aming puso't isipan sa pamamagitan ng iyong banal na katwiran na namamalagi rito na siya namin nagiging gabay at kalasag sa pakikipagbaka namin sa isang madilim na sanlibutan. Amen. Salamat Panginoon sapagkat ikaw ang siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng kaliwanagan ng aming mga pag-iisip upang patuloy na magtumibay ang aming pananampalataya upang ang dakilang pangako mo na aming inaasam sa aming pananampalataya ang buhay na walang hanggan. Tunay nga Panginoon na tanggapin ang bawat isa na bahagi ng iyong banal na
Amen. Salamat, Panginoon, Ikaw ang siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Bagamat ang iyong mga hirang ay tinawag mo sa isang dukha at salat na kalagayan, patuloy mo naman kami pinagyayaman sa pananampalataya, pag-ibig at pag-asa na tunay na ito ang patuloy namin tatanggapin at patuloy namin bitbit hanggang sa muling pagmalito ng aming Panginoon Yesu Cristo. Amen. Salamat, Panginoon, purihin ka sa iyong banal na lugdukan. Buong kagalakan namin na itinatasayo ang aming pagpapasalamat at pagpupuri sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na mga lubos. Lahat ng magkakapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Lord.